All right, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis at mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga maiinit na usaping pangpolitika sa ating bansa. At eto nga po mga kababayan, ang pamilya ni Digong, nako, nagkakagulo na. Ang pamilyang ito gustong-gusto sa lamlight, pero hindi naman magandang aral ang ipinapakita po, kundi yung mga dumi nila, pati yung pagkatao nila, nilalabas nila. At may mga sumisingit pa na mga alipores, mga amuyong, mga kababayan. Ang gulo-gulo ng pamilya Duterte kasi magulo din yung tatay Hindi niya inayos mabuti ang kanyang pamilya. O tignan ninyo, mga walang moral values kundi moral decay. At ganun din po, itong PhilHealth ay meron pong paglilinaw dito po sa sinabi ng Pangulo na zero billing sa mga pasyente na pupunta po sa mga hospitals na accredited ng DOH sa buong bansa. Yan po yung sinasabi nung USEC ng DOH, nakalimutan ko po ang name niya, na 87 accredited public hospital ng DOH na kung pumunta po kayo dyan, paglabas ninyo ay zero billing. Meron pong ginawang paglilinaw dyan kasi po may mga, alam nyo na, may mga kampon ng demonyo na nagpapakalat na naman ng kasinungalingan. Okay, so shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So simulan natin mga kababayan dito po sa kampo o sa pamilyang Duterte ni Digong. Grabe mga kababayan itong nangyayari sa pamilya ni Digong. Alam nyo naman yung pinuno nila ay nandoon po sa dahig, no? Matanda na nga, binibigyan pa nila ng maraming problema. Ang latest salbo dyan mga kababayan, na actually dalawa, pero natapik na natin yung kay Harry Roque, pero meron pa rin pong lumalabas na mga maaanghang na pananalita ang Harry Roque versus Attorney Kopman. Yung pong abogado ni Digong, yung lehitimong abogado ni Digong na si Nicholas Kopman. Okay, ngayon naman po ang pinaka-isa pa ay yung video na nagsalita yung kanyang common law wife na sinasabing siya po ay suspendido muna, no? Kasi ano bang sabi dati na ban daw po, ban. Iba naman po yung ban sa suspendido. Pag sinabing suspended ka, merong certain time and days na hindi ka pwedeng gumawa ng gato, hindi ka pwedeng pumunta dito, o hindi ka i-allow ng entry. Pero pag ban, o ano yan, indefinite ban, o talagang ano ka, matagalan, no? Iba po yun, permanently ban ka. So sabi lang ni Hanilet, suspendido daw muna siya. Hindi niya sinabi kung indefinite muna, no? O permanent suspension, o hindi po natin alam. So sinasabi niya, no, ito na-topic natin sa ating LS na sinuspindi daw siya dahil doon sa kanyang phone conversation nung July 19 sa kanyang jowa na si Digong. Dahil daw mukhang meron siyang nasambit tungkol sa kaso. Mukhang pinagbabawal daw yon. Nung nalaman daw ni Digong, galit na galit. Sabi ni Digong, "You cannot do that." Ngayon mga kababayan, ng mga espekulasyon, bakit ginawa yung kay Hanilet? No? Sabi ni Hanilet, wala naman akong sinasabi tungkol sa kaso kay Digong. Alam mo yan, Attorney Kopman. O ngayon, kasi ang espekulasyon, baka daw merong mga tao behind dun sa mga opisyal ng ICC, lalo na sa kulungan, na ginawa ngang suspension kay Hanilet. Ang haka-haka, baka yan ay sa orchestration, gawa-gawa ng inyong tukmol na Vice Presidente. Ngayon po, may nakita po tayong isang parang quote card na ang sinisisi ngayon ni Hanilet ay walang iba kundi si Kopman. Yun na naman. Yung abogado ang talagang tinitira nila. Mukhang
talagang ito na yung demolition job sa abogado ni Digong. Kasi mga kababayan, out of 7 motion na ipinapile niya, isa lang ang pinanalo niya. Ano po yun? Yung po yung wag munang magdesisyon tungkol sa interim release ng kanilang Tatay Digong na kinatigan naman ng pre-chamber judges ng ICC. Wag muna silang maglabas ng desisyon kung i-interim release ba si Digong o hindi. Yun lang ang pagkapanalo niya. Okay? Ngayon, itong mga vloggers ng mga Duterte, tulad nung nandyan sa LA na sinungaling, yung jukebox queen, nananawagan na tsugiin na ng mga Duterte si Kopman. Yung babae na yon, saka si Puganting Roque ay kakampi ni Hanilet. Kaya ngayon, ang pinagbubuntungan ng galit ni Hanilet ay walang iba kundi itong si Attorney Kopman. Grabe mga kababayan, no? Ang gulo-gulo nila, no? Biruin mo, imbis na dapat hindi ma-stress si Digong, ha? Binibigyan pa nila ng lalong sakit sa ulo yung matanda. Stress na nga sa kaso, pati ba naman yan sa gulo ng pamilya nila, no? Sa bagay, kagagawan mo rin yan, Digong. It is one of your karma kasi manyakol ka. Mahilig ka sa tahong. Ha? Ano bang nakukuha mo sa tahong? Pare-pareho naman yan, mga kababayan. Baka iba-iba nga lang ang luto nung tahong. May tahong na adobo, may tahong na sinabawan. Iba-iba itsura ng tahong, Digong. Yan ang karma mo. Ang gulo ng pamilya mo. Yung mga anak mo walang asal, walang modo. Tapos ikaw manyakol, di ba? Wala kang respeto sa kababaihan. Ha? Buti nga sa'yo. Iyan po mga kababayan. Ang sinisisi ni Hanilet Abenseña ay si Kopman. Bakit parang sinabi niya, ikaw yata ang doon sa ICC ha? Na huwag akong papasukin. Kasi nga kakampi niya si Harry Roque. Na si Harry Roque ay kaaway ni Kopman. Alam nyo, maya mga kababayan, ang kalalabasan nito, mag-give up, magre-resign si Nicolas Kopman. Biruin mo, Nicolas Kopman, instead of you focusing on the on the case of Rodrigo Duterte, you are focusing on the other matters aside from the case. That is too much. Mga personal issues ng mga Dutertes, sabit pa rin si Kopman. Siya ngayon ang sinisisi na may pakana dyan na isuspindi si Hanilet. Yari na mga kababayan. Mamaya-maya yan pag itong si Kopman hindi na makatiis. Ito na binayad ninyo. Pati pala gulo ng pamilya nyo kasama ako. Uy, wag na. Personal nyo ng gulo yan. Pati ako idadamay. Wala akong kinalaman dyan. Hirap na nga akong gumawa ng paraan paano i-depensa itong matanda na ito. Tapos pati ako damay sa gulo ninyo. Mga punyeta. Inyo na yan. Yan na. Yan na yung bayad ninyo. Kunin ko na lang. I-prorate ko na lang. Yung mga service yung nagawa ko. Yun na lang ang bayaran nyo. And that's it. Ang gulo ninyo. May hirat in jail. Diba, Kopman? Give up na. Wala yan. No? Anong tawag dyan? Useless na yan eh. Di ba? Pasok naman tayo mga kababayan. Dito po sa paalala ng PhilHealth, meron po silang nilabas na statement o paglilinaw. So sabi po ng PhilHealth, totoo po yung zero billing. Yung mga pupunta po ng mga kababayan nating Pilipino sa hospital, mga accredited public hospital ng DOH. Alamin nyo muna, kung yung hospital na pupuntahan ninyo ay nandoon ng DOH accredited billing, zero billing, doon po kayo magpa-hospital, magpatingin. Nandyan po sa listahan yung mga 87 sa bawat region. Alamin nyo kung saan dyan sa region ninyo, sa lugar ninyo. Nandyan po sa Presidential Communications Office official Facebook page. Nandyan po yan. At nagkalat na rin po yan, sinishare na rin po ng mga pro-admin supporters. Okay, ang sabi ng PhilHealth, wala pong babayaran. Lahat po ng Pilipino ay kasapi sa PhilHealth. Magbayad ka man ng kontribusyon o hindi. Bakit ganon?
kasi po meron po tayong Universal Healthcare Act, Republic Act number 11233, ha? Republic United Healthcare Act po 'yan. Universal Healthcare po 'yan, na lahat ng Pilipino ay kabilang diyan. May pondo po 'yan, ha? Ayan po ang sabi ni JB Ejercito, sabi niya para po madagdagan pa ang mga zero billing, mapondohan itong zero billing ng PhilHealth at DOH, siya po ay mangangalap ng ilang bilyong piso para po mapondohan to in yung pagsunod sa Republic Act 11233. Okay, correct me if I'm wrong if 11223 or 11233. No, yun na lang po kasi alam nyo naman medyo makakalimutin tayo. Pero Republic Act po yan, dapat pong sundin yan. No? Lahat ng Pilipino ay miyembro ng PhilHealth. Whether kayo ay nakakumuha ng packages nila, nagko-contribute kayo, yung nagbabayad kayo ng premium o hindi. Siyempre, yung mga nagbabayad ng contribution o premium, may maganda pa silang mga benefits. Okay, yung mga hindi naman, nag-aabil nga dun sa Universal Healthcare Program ng ating bansa, limited lang yung mga serbisyo at may mga kaukulang mga siguro benepisyo. Okay, pero ang paglilinaw po ng PhilHealth base sa kanilang statement, zero billing is zero billing. Pag kayo pumunta sa hospital accredited ng DOH, no? Zero billing po 'yan. Ang sabi nila sa ward, yung mga ward. Alamin niyo muna kung ano po yung zero billing, punta kayo sa hospital. It will not hurt you to ask a question. Huwag po kayong mahiyang magtanong, huwag kayong matakot magtanong kasi karapatan nyo po yan. No? Huwag po kayong basta-basta may uupo dyan, maniniwala kayo sa sasabi. Huwag po kasi marami pong mga budolero, mga estipador, mga manloloko sa atin. Ha? Maganda, kayo na mismo ang magtanong doon sa billing department o sa anumang kawani dyan ng anong department sa hospital ng DOH o public hospital na accredited ng DOH, kung yung bang pagbisita ninyo, pagkonsulta ninyo sa doktor o anumang operasyon ay paglabas ninyo ay zero billing, yun po ang alamin nyo, mas magandang matanong na yon. Okay? So dapat may paglilinaw din ang DOH sa bagay na yan at ang PhilHealth. Kasi po ang sinasabi po ni Senator Loren Legarda, yun daw pong zero billing ay pang ward. Hindi ko naman alam kung ano yung ward no? Sa hospital daw, pag doon ka daw napunta sa ward, paglabas mo zero billing. O kailangan may paglilinaw din dyan ang DOH, no? Secretary, ano ba yun? Sino ba yung secretary ng DOH o undersecretary? Pwede po ba maglabas kayo ng paglilinaw sa bagay na yan? Kasi naguguluhan po ang mga kapwa natin Pilipino o mga kababayan natin. Kasi may isang senador nagsasabi, mga pang-ward lang yan. So, ibig sabihin, hindi pala in general. Mamaya na-operahan ka na sa appendicitis. Yung pala, napunta ka sa OR, napunta ka sa ganito, hindi pala kasama sa zero billing yan. Ano po ba ang zero billing? Pangkalahatan. Ibig sabihin, kahit na anong gawin sa'yo sa hospital, paglabas mo, zero billing kasi accredited DOH hospital yan. Ganun po. Maganda, mas maganda na may pagpapaliwanag para po hindi nalilito ang mga kapwa natin. Kasi ngayon, ang daming mga lumalabas na mga impormasyon. Mas maganda ang PhilHealth at DOH na ang maglabas ng general statement. Kasi itong statement na bigay ng PhilHealth, hindi rin nila in-specify. Ang sabi lang, ang zero billing ay zero billing. Kung ikaw man ay miyembro o hindi, nag-avail ka ng PhilHealth coverage o hindi, ikaw ay zero billing kasi ikaw ay Pilipino, parte ka ng Republic Act 11233 na Universal Healthcare. Okay? So yan po, no? Ako, yun ang sinasuggest ko. Mag-post po kayo sa inyong mga website or social media account ng paglilinaw. Ano po talaga itong zero billing na to? Pang ward lang, pang ganitong operasyon lang, o sa totality ng nilagi mo sa hospital, ano man ang ginawa sa iyo diyan, paglabas mo zero billing. No? Mas maganda po 'yon. Okay, kayo po ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.